In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nangilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking pag-iipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Huwebes ng ikatlong linggo ng Kwaresma at sa Gospel of Luke, unang pagbasa sa Book of Jeremiah. Sa mabuting balita ngayon, pinalayas ni Jesus ang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. Ngunit sa halip na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos, may ilan na nagsabi na si Jesus daw ay kumikilos sa kapangyarihan ni Beelzebul. Ipinapakita nito ang katigasan ng puso ng ilang tao. Kahit malinaw na ang gawa ng Diyos, pilit pa rin nilang itinatanggi, sabi ni Jesus. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Kahulugan nito sa atin ngayon. Marami ring pagkakataon na nahahati ang puso ng tao. May mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit hindi lubos na sumusunod sa kanyang kalooban.
Parang gusto nating nasa gitna lamang. Hindi laban kay Kristo, pero hindi rin ganap na kasama niya. Pero malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi pwedeng neutral sa pananampalataya. Kailangan nating pumili kung tayo ay tunay na susunod sa Kanya. Sa unang pagbasa mula kay Jeremiah, sinabi ni Jesus, "Sundin ninyo ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos." Ngunit ang Israel ay hindi nakinig at lalo pang naging matigas ang kanyang puso. Halimbawa sa ating panahon, kapag alam nating mali ang tsismis o paninira, ngunit nakikisali pa rin tayo. Kapag alam nating hindi dapat o kapag alam nating dapat magsimba at magdasal, ngunit inuuna ang ibang bagay. Kapag alam nating dapat magpatawad, pero pinipili pa rin ang galit. Sa ganitong paraan, unti-unti tayong lumalayo sa panig ni Kristo. Halimbawa mula sa mga church fathers, Saint Augustine of Hippo ay nagsabi, "He who is not with Christ is against Christ. Neutrality is impossible in the battle between good and evil." Para kay San Agustin, ang buhay Kristiyano ay isang espiritual na labanan. Kung hindi tayo kumikilos para sa Diyos, maaaring hindi natin namamalaya na napapabilang na tayo sa kabaligtaran. Ang St. John Chrysostom naman ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ni Jesus sa pagpapalayas ng demonyo ay patunay na dumating na ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung nasaan si Kristo, naroon ang kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Ano ang tamang gawin ng isang Romano Katoliko ngayon? Bilang Katoliko, sa ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa sakramento ng kumpisal. Mas madalas na manalangin, makinig at sumunod sa salita ng Diyos, magpatawad at magmahal ng kapwa, manindigan sa katotohanan ng pananampalataya. Hindi sapat na alam lang natin ang aral ng Diyos. Kailangan natin itong isabuhay araw-araw. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala at pananampalataya. Hinihiling namin ang iyong awa at kagalingan sa lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Pagalingin mo po, Panginoon, sina Monsignor Ismael, Padre Arnel,
Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang aming buong pamilya, pati ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Bigyan mo po sila ng lakas, pag-asa at agarang kagalingan ayon sa iyong banal na kalooban. Inialay din namin sa iyo ang lahat ng aming mga kaparian. Patuloy mo silang gabayan at palakasin sa kanilang misyon. Ingatan mo rin ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, at Erlinda. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas upang mamuno ng may katarungan, karunungan at malasakit sa mamamayan. Inaalala rin namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hirmas, Pimpe Ferdinand, Pasita Dante Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming idinadalangin. Pagkaluban mo sila ng kapahingaang walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihang intersesyon ng mahal naming inang si Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib at kasamaan. Tulungan mo kaming manatiling nasa panig ni Kristo sa lahat ng oras ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!